na mas darami pa ang hahanga sa pangalawang Pangulo. 2025 budget of the Office of the Vice President to 733 million pesos. Katotohanan at walang kinikilingan, wastong datos at impormasyon para sa demokratikong lipunan. Hinimok upang maging mapanuri at kritikal sa malawak na konteksto ng pagbabalita. Isang ulat ng objetibong pamamahayag. Ulat upang magmulat. Balita ay huwag bahiran ng sariling paniniwala. Impormasyon gawing patas, tuldukan ang hindi wastong pagbabalita. Ayon sa Crony Capitalism Index ng The Economist taong 2021, pang-apat ang Pilipinas sa buong mundo na nagpapahiwatig ng malakas na presensya ng cronyism. Sinundan nito ang number 1 na Russia at kalapit na bansang Malaysia at Singapore. Isa na namang moment para maging #proud to be Pinoy. Ang isa sa pinakakapansin-pansing natuklasan ay ang halos 10% ng Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas noong 2021 ay nagmula sa malalaking sektor gaya ng pagbabangko, defense, construction at may nakakarinig ba? Casino. Casino dahil #Pogo pa more. Ang konsentrasyong ito ng yaman sa ilang makapangyarihang individual na malapit at konektado sa gobyerno ay nagpapahina sa patas na kompetisyon at nagpapatibay sa hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Sa ating history, ang cronyism ay matatagpuan kung kailan malakas ang kontrol sa media pati na rin sa politika. Kailan nga ba ito? Siyempre, first dyan, ang Marcos Sr. era. Ay, ingay ko, baka pagalitan ng librarian. Wait lang ha. Ito ang mga panahon kung kailan ang political powers ay nakasentro lamang sa iilang taong nakaupo sa pamahalaan na nagre-resulta sa pagbagsak ng ekonomiya at kaguluhan sa lipunan. Kahit na bumagsak ang diktadurang Marcos Sr., nananatiling matatag ang pamana ng cronyism at oligarchy at patuloy pa ring naningibabaw ang mga angkan sa politika na nasasaksihan pa rin sa panahong kasalukuyan. Hello ba? Nakapag-file ka na ng COC? Wait lang, hindi ko pa napasa yung sa akin. Wait lang. Ang bunsod ng cronyism ay hindi lamang ang epekto nito sa lipunan, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Isa sa pinakatanyag na epekto nito ay ang maling impormasyon o false information na nagre-resulta ng distrust o kawalan ng tiwala ng mga tao sa media. Dahil sa namamayaning koneksyon ng mga politiko at organisasyon sa media, nagkakaroon ng ibang anggulo o mas nabibigyang pansin ito kaysa sa mga agarang issue na dapat masolusyonan. Pangalawa ay ang epekto sa demokrasya. Dulot na rin ng maling impormasyon, hindi nabibigyang halaga ang diwa ng demokrasya kung saan napagkakaitan ang taong bayan na malaman ang katotohanan na nagdudulot ng suppression of the press. Dahil sa pagiging sentro ng politika at ekonomiyang aspeto sa mga minoryang hindi maikakubli ang pagkakaroon ng privilege in life, ang burgis nga naman nauuwi ito sa kalapastanganan sa karapatan ng oposisyon at pagbaba ng partisipasyong demokratiko ng mga mamamayan. Bibili lang akong kwek-kwek ko ha. Magkano dito kuya? 5.20. Perfect. Ang cronyism ay isang sakit na walang ibang lunas kundi ang pagkamulat. Katotohanan kontra sa ilalim ng kapangyarihan. Isang tapat at makatarungang lipunan para sa taong bayan. Gawing etikal ang bawat hakbang at maging responsable ng objetibong pag-uulat. Tiyakin na ang mga balita ay patas, tumpak at walang kinikilingan. Isang sistema ng maayos na pagbabalita dahil tayo ay sandigan ng mga mamamayang Pilipino ng katotohanan at patas na karapatan.